Ngayong araw ay itutuloy ko na ang pag-harvest ng nyug pero hindi ako nakagising ng umaga dahil medyo masama ang aking pakiramdam. Dito muna ako nag-umpisa sa aking campsite kasi ang nyug dito ay mababa pa. Sa tuwing mag-harvest ako ng nyug ay syempre hindi mawawala ang pagkain ng buko. Kahit kasi marami ditong buko sa amin ay bihira din naman ako kumain ng buko tuwing nag-harvest lang ako ng nyug. Minsan naman kapag may okasyon lang ay nagagawa kami ng buko salad. Iniingatan din kasi namin ang buko, hindi rin nga kami nagbebenta dahil kapag hindi namin iningatan ang buko ay wala kaming ma-harvest buwan-buwan ng matigas na nyug. Kaya sa tuwing magkakain kami ng buko ay talagang sarap na sarap din kami kasi bihira din kami kumain ng buko. Ito nga palang nyug na mababa dito sa aking campsite ay mga tanim ko na. Marami to dati, nabawasan lang nung meron kaming alagang baka kasi habang may mga anak, nakain yung mga bagong tanim. Kaya halos konti lang yung lumaki at ngayon namumunga na. Ngayon nga ay makulimlim ang panahon pero para sa akin ito ay okay lang. Magandang mag-harvest ng nyug kapag ganito ang panahon dahil kapag mainit ay mabilis makapagod. Target ko kasi ngayon ay matapos itong malapit dito sa amin. Kasi bukas doon naman sa may malapit kila mama. Tingin ko naman kakayanin ko dahil ngayon ay sobrang mahina talaga ang bunga ng nyug. Kaya kahit masama ang aking pakiramdam ay tuloy-tuloy pa rin ang aking trabaho kahit padahan-dahan. Buti na lang magandang panahon at hindi bumuhos ang malakas na ulan. Ang pag-harvest ng nyug ay buwan-buwan ko ginagawa. Kaya kahit ako yung mag-isa, akin namang kinakaya. Kaya minsan po ako'y nahihirapan, aking naalala si Papa. Dati kasi kami lagi ang magkasama. Nung ako'y bata pa, siya yung nagkakawit, ako yung naghahakot or nagbubunot. Nang siya'y matanda na, ako na yung nagkakawit, siya naman yung nagbubunot. Kasi pa delikado na sa kanya yung magkawit kasi nga minsan nahihilo na siya. Pero bago siya mawala, ako na rin yung nagkakawit mag-isa kasi kahit na gusto niyang tumulong, siya ay hinahadlangan ko na kasi delikado na para sa kanya. Kung sipag lang kasi ang pag-uusapan ay ako ay wala pa sa kanyang kalingking. Dito kasi sa aming lugar, siya talaga ay kilala sa kasipagan. Isa sa mahirap sa pag-harvest ng nyug ay ang madamong daan. Ito kasi dati ay tinatabasan ko, naglipas ng ilang buwan, madamo na naman. Kaya habang naglalakad ako, daladala ang aking kawit ay talagang pahirapan. Natutunan ko ang pagkawit ng nyug ay mula 16 years old pa lang ako. Ang di ko lang napag-aralan ay yung pag-akyat sa nyug. Yun kasi ay delikado dahil kapag ikaw ay nalaglag, sigurado ikaw ay baldado. Ito din naman pagkawit, medyo delikado dahil kailangan talaga mabilis ang mata mo. Dahil kapag tinamaan ka nito ay sigurado may kalagyan ka. Madali siyang tingnan pero pag di ka marunong, ikaw ay talagang mahihirapan. Dati may nagpapa-harvest din sa aking nyug dito sa kalapit naming may nyugan. Mas madali sa kanila kasi ang ginagawa ko lang ay magkawit ng nyug. May nag-iipon na sa kanila. Gagawin ko pagkatapos na magkawit, magbubunot na ako. Dito kasi sa amin, syempre sarili namin. Ako yung nagkakawit, ako yung nag-iipon, ako yung naghahakot at ako rin yung nagbubunot. Dahil nga sa tingin namin, ako ay aabuti na ng gabi. Tinulungan ako ng aking partner maghakot ng nyug. Minsan kasi tinutulungan niya ako, siya yung naglalagay sa hauler at hinahakot niya yung nyug. At ako naman ay hinahakot ko yung mga nasa loob na hindi kayang pasukin ng hauler. Dinadala ko dun sa may mga daanan para hindi na siya mahirapan. Nang matapos ko ng hakutin yung mga nasa loob ay ako na naman yung maghahakot. Malaking tulong din itong hauler sa amin kasi dati naghahakot kami talaga ng mano-mano. Ang plano sana namin noong bilhin ay kalabaw. Kaya lang napag-isip-isip namin na pag sobra na ang init or tanghali na, hindi na pwedeng pagtrabahuin ang kalabaw. Mabuti ang hauler, kahit mainit ay okay lang. Kaya ngayon, ito talaga ang aking katuwang dito sa aking farm. Kahit luma na, sobra pang malaki ang pakinabang. Ngayon nga ay minamadali ko ng hakutin yung mga ipon na nyug dahil malapit na magabi. At ito naman ay kinaya kong tapusin. Buti naman, naging matagumpay yung aking plano na matapos ko itong malapit dito sa amin para bukas doon naman sa may kila mama. Ito na yung na-harvest ko ngayon at ando naman sa kabila yung na-harvest ko kahapon.